Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Gago, mahaba na yung Mahaba na yung scroll Angas na nun eh, no? Ganyan yan. Natsambahan ko lang yun. Natsambahan ko lang. Tsambang ko. Sabi ko nga sa isang taon nga, baka naipagslaman na to. Kita mo si Ching nakikipagsikuan na dun. Inang Makulit, no? Uy, gago, maano ko lang, latest update ngayon sa internet, yung mga young stand-up, pre, tinataboy sila sa BGC or Ano ba naman kasi, pre? Hindi ko sila masisisi. Hindi ko masisisi yung management na nag-decide nun. Kasi silat sila eh. Silat sila yung nanggugulo eh. Ngayon may stereotyping ba na nangyayari? meron. May discrimination? Ay, meron talaga. Meron. Paano, kasi security ang pag pinag-uusapan natin dito, ano yung madaling distinction? Di ba? Paano yung madali na hindi mo na kailangan mag-interview, hindi mo na kailangan lapitan, tanungin, titignan ka na lang talaga sa itsura. Sa pattern. Sa pattern. Pattern recognition. Silat sila. Di ba? Masisisi mo ba? Hindi eh. Yan yung, Gago, nagsasapakan sila eh, no? Gumagawa ng eksena, pre. Di ba? yan yung klase ng stereotyping na pwede. Ako, agree ako dun. Oo. Kung security ang pag-uusapan. Kasi mahalaga sa akin, security. Di ba? Lalo pa, nasa pasyalan tayo. Nasa park na dapat, pag pumunta ka sa isang place na park, mall, hangout place, naka-let down yung guard mo eh. So, minsan kasama mo pa yung family mo, girlfriend mo, dapat, wala ka talagang alalahanin. Di ba? Although, pag lalaki ka, kailangan, alerto ka pa rin. Pero, dapat nga hindi eh. Pero, dahil nga pinapasok na nila, kailangan gumawa ng paraan yung management. Kundi, mapapareho yung BGC sa ibang lugar. Kasi yun nga yung pinagmamalaki ng BGC. Safe kami rito, maayos kami dito. Kung hindi nila gagawin yun, hindi sila may iba sa ibang lugar. Actually, yun yung parang nag-angat sa BGC, parang safe dito, Organize. elegante. Totoo naman, may pagka parang elegante yung city nila, diba? Oo, saka sabi nga nila, kasi, BGC, dinatandaanan ko lang yan, hindi kasi ako... Actually, dati nag-apply lang tayo dun eh. Naalala mo yun? The BGC. Dinatandaanan ko lang, hindi siya sabi ko na, gusto ko pumunta ng BGC, never naging gano'n sa akin. Pero sa balita, sa mga update, ano talaga, yung flag control nila doon sa BGC, maganda. Oo, maganda. Diba? Pinabaha. Drainage system nila. Tapos kung hindi ko kasi na-observe parang yung kable nila wala rin ata sa poste sa nasa ano na rin nasa ilalim na Hindi rin ko ata. pansin yun. Yan ang di ko sure, pero hindi na rin ako magugulat if capable silang magawa yun. Kasi yung drainage system nga nila, Maayos. ayos, pinanis nila buong Pilipinas eh. Hindi sila binabaha kahit anong bagyo eh. Oo. Safe na safe yung mga nandun talaga. Tapos magsusuntukan lang yan. Ang daming pinaghirapan nung... Actually, private sector nga 90% ng business dun eh. Oo. Hindi naman pang Pilipinas talaga na public, di ba? 90%. Totoo yan. Naka-search niya pa, 90% private sector. Oo. So, yung city, ano na yun, parang medyo private na rin talaga. Private siya. Tapos, Kondo, di ba? doon nangyayari yung mga basta yung mga international na ano ng business, doon sila lumalapag. Doon sila bumubuo ng kanya-kanyang pangalan. Yan. So, isa daw, General Lansoy Army. Ganda. Hari ng hip-hop underground scene. Alright? Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, go ahead, check out yung shop ko sa TikTok shop. And also, meron si Sadaw na perfume, pare. Lahat ng mga perfume namin, link nasa description. And also, pare, huwag kakalimutan, pag lalaki ka nanonood dito, mag-sports ka. Mamaya-maya, mag-enroll ka. Combat sports. Kakasundo tayo dyan. 8 assets sa lahat ng social media. Ang swerte mo! At swerte din ako na magkakakilala na tayo. Yeah. Oh. Balik ako doon sa Youngsta na pare, no? Suntukan sila sa BGC. Kung tulad yung sabi ni Josh, mag-combat sport ka. Kung nag-combat sports yung mga batang yon, hindi sila ganun. Hindi sila maghahanap ng away doon. Kasi unang-una, papawisan ako dyan eh. Parang, di ba? Andito ako, nakaporma ako sa BGC, tapos papawisan ako sa'yo. Madalas naman yung mga ganyan, yung naghahanap ng away. Meron din naman, yung mga ginagamit yung kapangyarihan sa kasamaan pag natuto. Pero, konti yun. Konti yun, tapos Pero- amateur lang yun.
beginner lang yun. Beginner lang yun, oo. Pero madalas talaga sa may mga ano dyan, mas ilag. Mas ilag. Ako nung bago-bago ako, talagang hamon din ako eh. Pero eventually, hindi, masakit pala masapak eh. Kahit nag-gloves na nga tayo, di ba? Tapos, Oo. pare-realize mo na masakit masapak eh. Ayoko mangulit. Although may alam ako, ayoko mangulit. Totoo rin yung kumbaga, yung security mo pagdating sa aggression, yung, dahil alam mo na nasubukan mo na, on a regular basis, parang, na-explore mo yung frequency na yan. Yes, kasama mo. Diba? Yung parang tinetest mo, yung angas mo. So, nararamdaman mo, hindi na kailangan. Oo. Pagod ka na eh. Oo. Na-try mo na eh. Kumbaga, yun nga sinasabi natin eh. Yung mga madalas makipagsuntukan talaga sa kali, naghahanap ng gulo. Hindi sila sawa dun. Hinahanap, kasi Yan. by default talaga, pag lalaki ka, hanapin mo talaga, nasa DNA talaga natin Kaya nga eh. na maghanap ng gulo. Pero dahil nga nasa sports na tayo, nagagamit na natin. Nare-release mo na kasi. Sawa na kami, ayoko na. Kaya yung mga ganun, yan, ikakamatay din nila yan. Makukulit kayo eh. Sabagay ako nung 19, 20 years old ako, ang init ko din eh. Alam mo yun, yung parang gusto mong testingin yung pagkalalaki mo. Hindi, kaya ko na lumaban. Parang may pagkaganong kay, no? Parang ano no, parang nag-click one time, parang nag-birthday ka biglang, nabukas ka sa mundo ng, parang gusto ko may pagsuntukan na. May ganun eh, no? May part na ganun, may type talaga ng stage ng pagkalalaki yun. Oo. Oo. Eh sa atin, nare-release natin, nasasapak tayo isa't isa, di ba? Sapak ka, nakakasapak ka. Saka, alam mo, nakakahilo, masakit eh. So, ba't mo gagawin, di ba? Siguro, pitpitan na lang yun. Pagka nagpang-abot, di ba? Nakita nyo kami sa labas, ganyan. Napaaway man kami. Make sure namin sa inyo na napitpit na kami in that situation. Kasi hindi talaga kami ganun ka-interesado na makipagsapakan. Sakit nga sa katawan eh. Oo, di ba? Nakakapagod. Sa Kaya makita hilo. mo kami, nasa saan lugar man, kahit sa BGC man, nakikipagpalitan na kami ng kamao na itong tatlo. Ibig sabihin, pinitpit na talaga kami. Wala na kaming choice. Yun na yung last choice namin. Tama. Kaysa kami yung magulpe, di ba? Oo. May nakita pa akong video dun, pre, ha? Speaking of BGC, video siya na yung lalaki, pasakay siya ng cab, no? Eh, nandito yata sa puwetan niya yung wallet. So, pasakay siya ng cab, pa-motion siya ng ganyan. Isakto, may mga youngstana na damaan sa likod Tangina niya. talaga. Inablot lang na ganun. Pre, nakita lang ha. Kumbaga intrusive thought na parang, uy, may wallet. Binigang ganun lang oh. Hindi nila planado yun. Kumbaga parang, wala eh. Ganun na yung mindset nila eh. BGC rin to. BGC. Paakyat siya ng ano. Nakilala ko yung building eh. Kasi ganun, no? Kita lang. Hook. Kinuwang ganun, no? Kaya masisisi nyo ba yung mga tao? Tsaka ito pa, tatandaan ninyo, ang mahal ng renta doon. Lahat ng mga nakatira doon, residents doon, ang mahal ng renta nila doon. Bigyan mo na idea para malaman nila kung gaano kamahal talaga. Pre, tangina, magkano yung condo ron, pre? Kasi naging interested ako sa condo ng mga ganyan. So, nag-research ako yung mga ganyan. So, parang monthly, pre, 6 digit eh. Meron. Meron. Pero may lowest din naman na nakita ako nun na pinakamababa is 40K. Yun sa nakita ko baka meron pa kayong mas mura. Yung nakita ko 40, 50, around ganon. Tapos ano yun? Maliit na space lang Maliit yun. lang yun. Lang yun, Maliit pre. yun, pre. Parang ito na siguro, parang ganito. Oo. Ito na yun, 40, 50 na to. So yung sahod ng mama at papa mo, pagsamahin mo, parang ganon. Ikaw So, na yun- yung stanang nakikinig ka. So, yun ang point doon. Mahal lang mga binabayad ng tao. Dumahal talaga ang cost of living doon. Kaya malamang sa malamang, may meeting yan sila, may mga homeowners meeting yan. Yun ang mga nag-decide doon. Putang mahal-mahal ng binabayad ko rito. Ikaw ba? Sige nga, tanungin kita, nakatira ka sa mamahaling subdivision at mayroong mga pumapasok na random na nanggugulo, hindi kayo magmi-meeting dyan na sabihin sa mga security, huwag niyo papasukin yan. Ang mahal-mahal na binabayad namin dito eh. Correct. Dito nga, bawal pag-alagalang tolonggis eh. Kahit sabihin Dito sa BFM, so bawal. ba't pag-alagalang tolonggis ka na, no? Di ba, mahal din ng ano rito eh, di ba? Oh. Nakarating ba sa'yo, pre? Kasi di ba nung nakaraan, 2 motor tayong sabay dyan. Kinausap ako ng guard eh. Maayos naman na may naingayan daw sa amin. So sabi ko, naintindihan ko kasi 2 kaming motor noon. Kasi nung ako naman, wala naman nagsasabi eh. Pero ngayon, 2 kami nung Nagsabay pa tayo. Nagsabay tayo. Nagsabay pa tayo. Naramdaman nila yung ingay. Big bike, ano magagawa? Parang, alangan palitin ko yung tambucho niyan, di uminit yan. Diba? Tsaka once a week lang naman.
Bibihira nga lang nagmumotor. Ano lang din naman yun, parang, kasi matatanda na mga karamihan dito, Yun pre. nga. Matanda raw yung Ang magrereklamo sa ganyan, di makakaintindi na ganyan, yung talagang maedad, elderly sagad, Oo. na sobrang precious ng pahinga talaga. So, naintindihan ko rin. We understand. At the end of the day, ano magagawa mo nga? Ay, big bike nga eh. Wala naman, di ba? Takpa ko yung tambucho niyo papasok dito. Hindi naman pwede yun. So, kahit saan siya makarating, mahirapan siya. Ipanalo yan. So, kaya ganun nga. Di ba? Sila nga na nagbabayad ng mahal. Kaya, huwag ka maging mahirap. Kasi tinan mo nagagawa ng mga taong may pool ng pera. Kumbaga sila nga, yung asosasyon doon, di ba? May pera sila, ginagastosan nila yon. So, alam nila na may karapatan silang magsabi ng demand nila, di ba? Di ba? Tapos yun, mga youngster Power sila talaga. Oo. Wag hindi nyo kailangan may, maging bukas kayo doon. May power talaga ang may pera. Ang problema naman kasi sa inyo, okay, sige. Mahirap ka nga. Lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Pero pati galaw mo, mahirap din. Di ba? I mean, nandun ka na nga sa mahirap na sitwasyon, hindi ka makakain. Pati yung kilos mo, papahirapan mo pa rin yung sarili mo. Diba? Kaya nga, nagkakaroon ng ng ganyang stigma sa mahihirap. Pero hindi naman talaga ng mahihirap, lahat ng mahihirap ganyan. Yung iba may mga class pa rin. Kaso nga lang, sila yung kitang-kita ng mga nanggugulo. Kaya yan, tuloy. Diba? Kaya, ayusin nyo rin kasi yung galaw ninyo. Wala sana magiging problema yan. Alam nyo, ano yung random lang? Pakit ng damit mo, bawal ka rito. Hindi, talaga nanggugulo kasi kayo eh. Oo. Nanggugulo kayo eh. Ito, usapan, speaking ng sinabi yung pangit na damit, wala namang gagawin talaga doon yung may pangit na damit, pre. Elitista na ako, elitista pa rin ninyo. Mata pobre na ako, mata pobre. BGC ka. Gusgusin damit mo. Anong gagawin mo dyan? Sa SM, hindi naman sila pinapaalis eh. Di ba? Gusgusin na damit? Oo. Minsan, hindi ka rin papapasukin eh. Kasi gano'n na nga eh. Parang common sense kasi yun. Ba't ka magsusuot ng gusgusin, pupunta ka sa mall, aircon, may ibang tao. Iba kung sa kwarto mo, sa streets nyo, okay yan. Kasi pinopromote natin dito yung magandang kaayusan ng magandang Dress code. pag-iisip, maayos na damit. Sana naman lang, di ba? Ayusin. Wag pa supot-supot. Pati Banggitin ko na. Papangalanan mo na? Pangalala ko na. Wala naman. Gabe lang. Ito, si Gabe. Speaking of pananamit, nasan ka ngayon? Pagtanggol mo ngayon. Kasi pananamit to, pre. Discrimination sa pananamit to eh. Pagtanggol mo, bakit wala kang video about sa youngster na ngayon? Nga no. Kasi wala kang mapapamper na women eh. Wala siya mapandering na women do puro lalaki kasi. Ang tunay na sexist talaga, ito yung buwaka ng inan to. Yung support na yan. Tayo tinatawag niyang sexist, misogynist. Siya talaga yun. Totoong sexist, pare. Hindi siya lumalabas Puro na siya pandering sa women. Hindi ko naisip yan. Kasi Gawa ng video yan. Correct. Isipin mo, dress code ng pinagdalaban niya, wag daw husgahan sa damit. Bakit nga puta yung mga nagnanakaw? Puro ganun yung itsura ng damit. Tapos bakit yung mga karamihan sa pokpok, ganyan din itsura ng damit? Yun na nga eh. Meron talagang ibig sabihin din yung pananamit. Meron talaga. Kumbaga, hindi ka naman ewan ko, para kasing, yun din yung sinisingaw ng katawan mo eh. Di ba? Parang, yun din, dahil yun ang mindset mo, yun din yung nailalabas mo talaga. Hindi mo talaga maiiwasan yun eh. Kung ano yung feed mo sa utak mo, yun talaga yung mailalabas mo. Kung manya ka na lalaki, mailalabas mo yan. Manya ka na babae, mailalabas mo rin yan eh. Correct. Di ba? At marerepresent din ng pananamit. Naniniwala ako. Naniniwala ako dun, pre. Pananamit. Naniniwala ako dun. Kaya nga yung movie na yung effective yun eh. Yung movie na Catch Me If You Can. Si Leonardo DiCaprio, yung ang con artist siya, nakakapangloko talaga siya kasi nagsusuot siya ng magagandang suot. Kunyari, gusto niya maging pilot ang tingin sa kanya, makakapasok siya dyan, makakapangloko siya. Susuot siya ng pilot. Diba? Kasi that's how human brain works talaga eh. Kung ano yung sinusuot mo, yan ang mapuperceive talaga sa'yo. Malaking bagay din. Malaking bagay talaga siya. Malaking factor talaga yung pananamit. Ano na nga yun eh. Kumbaga, basic game drop na kumbaga. Di ba?
Kung gusto mong mapaayos yung buhay mo, mag-ayos ka ng damit. Kaya itong mga batang to, pinag-uusapan na to, halatang di nila alam yun eh, no? So, hindi kayo makakaalis dyan sa pang-i-snatch na yan, or baka nag-i-enjoy na rin ata itong mga to. Nag-enjoy na yun, pre. Yung nakita kong video, na intrusive thoughts na bigla niya lang nakita yung wallet na nakaangat nung pasakay yung lalaki, bigla na lang niyang ginanon. Wala na yun, pre. Wala Sakit na yun. na yun. Ang hirap ito, pinag-iisipan ko pang bigyan ng payo, pero baka di naman nanonood yun. Wala. Comedy, lagyan mo ng suso dyan. Manonood yan. Ganyan yun, manonood. Nagtotwerk, no? Kasi sasabihin ko sana, kaya ka na nga hablot ng wallet, kasi gusto mo magkapera. Yun. Okay. Ngayon, anong gagawin mo dun sa perang ninakaw mo, di ba? Kung sa kaululan mo pa rin yan, di mo pa rin aayusin yung Hindi damit na dami mo. yun. Hindi na dami yun, Hindi pre. nila inisip yung pagdami nun. Wala. Iniisip nila pangbukas lang ulit. Oo, no? Ganun lang talaga, no? Ganun kaikli yung nila, wallet sa utak nila, pare. Ito gusto ko ibalik to. Kailangan nga isulong yun kasi ito si Brother Gabe, nakikita ako to eh. Talaga namang convinced ako dun sa energy na nilalabas niya na pagdating sa pananamit talaga eh. Kaya dapat isulong to. Kailangan makarating kay Gabe to. Kailangan itapik ni Gabe yan. Di ba? Pasok na pasok So eh. dapat tawag dito, ikondena niya ang BGC management. Mm. Di ba? Kaso hindi eh. Nandun yung mga tropa niya, yung mga elitista, yung mga feeling elitista yung mga yan eh. Oh. O, sino sexist ngayon? Oh, sino sexist ngayon? Sino may pinipili ngayon? Yeah. Di ba? Ilatag dapat ni Gabe yung solution niya pagdating sa ganyang bagay. Kasi niya yan eh, field niya yan, di ba? Oo. May pagdebate pa nga siya eh. di ba? Wala daw sa pananamit ng babae yun kung ba't nababastos sila. Oo. Eh bakit yung pananamit ng mga youngstana, sila yung mandurukot doon at nagsusuntukan palagi? Kaya nga. Alam niya rin yun. Pag nakita niya, nakasalubong niya yung mga ganon, for sure ako iiwas yan. Oo. Oo nga. Bakit pag yung pananamit mukhang hold-upper, bakit malamang sa malamang iiwasan niya? Iiwasan niya yan. Yan pa. Yung anong tawag doon, yung tingin na may mag-iiba yung muka. Oo. Magme-make face yan sigurado pag Tsaka, nakasalubong siya ng ganun, ganun. Tsaka ito pa. Ito. Oo. Ganun. Tapos ito pa, may bago siyang post na ikita ko, pre. Talagang pagka wala talagang matibay na foundation, gawa-gawa lang yung personality. Yung komento, inconsistent eh. Sabi niya, kasi nga nag-aaway sila ni Doc Ron. Sabi niya, bakit pare-pareho yung mukha ng mga homophobic, ganyan. Pansin ko parang may isa silang itsura daw, homophobic. Ang ina ka. Doon pa lang, pasok na. Di ba? Doon pa lang, nagja-judge ka na ng itsura based sa itsura nila. Alam mo na kung ano yung homophobic. Oh. Ad hominem. Ad hominem. So, kinain mo rin yung sinabi mo na nasa isip mo, huwag ka mag-judge. Di ba? Hindi porket nakasuot ng gano'n wanting attention. Bakit yung isip mo, ganun din nga tumakbo. Kung ano yung... Kalaban niya sarili niya. Kaya nga yun nga Ayaw niya sa ganong tao ng stereotype. Ini-stereotype niya si Doc Ron. Oo. Pati yung mga tumutuligsa sa kanila. Fuck. Di ba? Ang wala talagang matibay, pre. Marami siyang ganun. Marami siyang statement na ino-own niya lang lagi yung sarili niya, pre. Kaya tama yung sinabi mo, yun ang mahirap sa walang stand at walang Matibay na foundation. Gawa-gawa lang Gawa-gawa lang yung personality, gawa-gawa lang yung mga stand sa bagay-bagay. Hindi siya matibay. So kung ano man yung lumabas na bago, na sa tingin niya will get him attention, dun siya. May umano naman dito, dun siya. Wala. By trend lang siya eh. Katingin ko dun may mental ill yun, pare. Oo. Oo. Kasi pang babae yung ginagawa niyang ganyan eh. Yung sabi ko nga kung ilalagay mo nga sa analogy na parang nga siyang abstract na painting. Ang utak ni Gabe ay parang abstract na painting. Walang stand. Kung ano lang yung Oo. Di ba? Surface level lang lagi. Tapos he always claims na may critical thinking siya. But pag binuka niya na yung bibig niya, laging surface level, pre. Di ba? Laging surface level. Parang sabi ko, ano yun talaga ba? Tama lang din yun. Para nasa-separate yung mga tanga at unrealist. Yung mga hindi realist. Gusto ko talaga nasa-separate yung mga Alam mo, pero may nakakalungkot nga na nagugulat na lang ako, nakikita ko sa feed ko. Meron akong mga dati nakasama sa trabaho. Tapos, ayun, medyo mga may pinagdadaanan sa buhay. Nire-repost nila si Gabe. Kumbaga, nakaka-connect si Gabe sa kanila.
Emotions eh. Oo. Emotions. Pwede ka ba magbigay ng specific topic kahit tungkol saan ba yung mga pinopost? Sinishare nila. Merong kasing isang valid eh. Ito mahirap, merong isang valid. Yung tungkol sa Di, okay lang naman i-accept yun. Kung may valid point siya, walang problema. tungkol to sa issue ng bata sa tatay niya. May tinakel si Gabe na tungkol doon. So nag-connect, nirepost, okay, ganun. Tas may caption yung nag-repost na louder, kumbaga, talagang yun ang sinisigaw ng puso niya, di ba? Ganun naman yun, di ba? Pag parang Pero, sige, go. Tuloy mo lang yan. yon, pero meron ding mas marami mga kabadingan. Kakamping at mga kabadingan, ganun ang post. Pero ito lang nakikita ko, ako medyo judger kasi ako sa mga caption eh. Pagka nakita ako na may ka lang, ang mga caption mo ganito, for example, louder, tsaka yung louder for the people at the back, yung ganon, or slay, he ate, mga ganyan. Ina-assume ko mababa lang din pagka hindi wala kang critical thinking. Sa bagay, Oo. Hindi mo kayang mag-express ng sarili mong opinion, naghihintay ka lang ng sabihin ng iba. So i-repost mo, louder lang ang caption. Maraming ganun. Pansin ko pagka yan na yung mga comment mo, nag-agree sa'yo, louder for the people at the back, slay, he ate, left no crumbs, mga ganong shit. Sabi ko, putang inan to mga, wala to. Walang critical thinking to. Hindi ka nag-isip ng sarili mong opinion. Yung mga nakikinig sa ganong, kasi lagi talagang never nagkasundo to, pre. Never nagkasundo tong ganito. Yung gaya natin na realist versus idealist. No. Kahit dating-dati pa, hindi na nagkasundo yan dalawang yan. Hindi na talaga. Laging salungat at salubong yan. No, ako, automatic na kaagad pagka listener ka ng idealist, madalas wala kang critical thinking. Ganun na yun. At saka bro, ito pansin ko lang madalas ng mga idealist, wala talaga silang na-accomplish, pre. Gets? Wala silang na-accomplish. Pansin ko yan, Pansin ko, may mga friend din naman ako, hindi na ako magiging specific. But, yeah, they always post ng mga ganyang klaseng bagay. Tapos pag tinignan ko yung buhay nila, pre, walang accomplishment, walang naipundar. Pero puro sila reklamo sa mga post nila. Ba't kaya ganun? Double down ko lang sinabi mo. Idealist, kadugtong niyan, reklamador eh. Ganun nga madalas, Totoo. pre. Tapos realist, ay tayong mga realist, doon lang tayo sa gumagana. Oo. Saan yung gumagana siya yung totoo? Madalas, realist, acceptance, plan, if no plan, accept. Tapos galaw. Galaw. Idealist, reklamo, Reklamo. tapos idealist lang ulit. Reklamo, demand. Basta wala siyang accomplishment eh. May naalala akong kwento niyan sa buhay Ina, ko, oo nga, no? pare. Naalala akong kwento niyan sa buhay ko. Kasi, kung titignan ko yung naging process ko, mas nauna ako naging idealist talaga. Ano yung journey mo na yan? So, marami rin talaga akong Nagla-louder ka rin dun sa caption. Tas, Hindi. Kaya nga He ako, ate, left no crumbs. kaya ako saved, kaya saved ako. sorry, tigituloy mo. Gago kasi yung mga adlibs eh. Hindi, kaya hindi ko napagdaanan yan. Kasi nga hindi naman ganito ang social media nung panahon natin. So sobrang Bagay. idealist ko noon, marami rin akong kontra sa utak ko, ganun. At feeling ko talaga tama ako kasi maraming mga litanya talaga na pag maganda yung construction ng statement, magre-resonate talaga sa'yo na ilalaban mo talaga eh. Totoo yan. Pero ito, Sarap kasi pakinggan. ayan! Idealism, pare. Exactly. Ayan. Parang, Ito. oo nga, Parang, what a fairy tale world. Yan. Tapos kami, pag Yan. narinig mo kami that type, Pag yes. ginagaya ko sila, yes. Pag may ganun na, yes, left no crumbs. Tapos kami, mga realist, pagka narinig mo kami, parang ang sakit naman pakinggan na ito. Nakaka-stress naman to pakinggan si Joshua on point. Diba? Parang puro rekta-rekta. Yung idealism kasi parang, Diretso. gano'n na masarap na buhay. No, smooth lang siya matanggap. Gets na ano. Kaya kasi siguro lahat. na gano'n ka. So yun, naging idealist nga ako. Tapos, simula nga nung lumalabas na ako, nakikipag-deal sa mga lalaki, nagkakaroon na nga ng yung natural na competition nandun na nga eh. So, yung pagiging idealist ko,
mayroong kontra dito sa tao to, kailangan ko siyang patunayan ngayon. Kailangan ko patunayan. So, nagkakaroon ng application. So, kaya siya naging healthy sa part ko, dahil kailangan ko siyang patunayan dito sa reality. So, nakakalibrate siya ngayon. Kumbaga, unti-unti ring natatapakan yung pagiging idealist mo. Oo. Hindi naman kasi dumaan din, nakaka-relate ako dyan kasi actually talagang ganun eh. Parang umpisa ng buhay mong tao, talagang idealist ka talaga eh. Kasi wala ka pang experience. Hindi ako, ibabalik ko lang sa, ibabalik ko yun sa kultura nyo sa bahay. Kaya ako kasi, wala eh. Talagang medyo napabayaan kami ng magulang. Bahala ka dyan eh. Kaya ganun eh. Kaya naging cycle sa akin, ideas muna. Tapos nung lumabas ako, nakilala ko na kayo at yung mga iba kong kaibigan, nandun nagkaroon ng calibration from being idealistic to ano bang application yun sa totoong buhay. Tapos habang sinasabi mo yung part na yun, nagigets ko yun eh. So para nga sa akin, sa mga bata kasi yung pagiging matapang natin, overwhelming and scary kasi. Kaya nahihirapan silang tanggapin. Overwhelming and scary. Kaya, What do you mean? kumbaga, pag nasaktan sila sa sinabi mo, so alam din nila na kung gagawin nila sa iba yun, makakasakit din sila. So, paano nila i-defend yung sarili nila na hindi pa sila hinog? So, hindi nila tatanggapin yun. Hindi talaga nila tatanggapin. Either tatahimik na lang sila or gagawa sila ng defense para dun sa mentality nila na nakasanayan na. Kaya nila kaya mga fan natin, putya, puro mga mid-20s pataas eh. Konti lang. Tatrabaho. May mga seaman pa nga nagchat. OFW, madami. Talagang yung nabugbog na ng katotohanan, pre. Kasi mahirap ang buhay sa ibang bansa. Oo, magiging realist ka talaga dun. Magtitipid ka dun eh. Kasi may naisip akong halimbawa. Kumbaga tayo, ang lakas ng loob natin magsabi na kahit gaano pa kaganda yung babae na yan, hindi mo basta-basta aanuhin yan, papatulan yan. O, di ba? Pero sa batang mo yun. Pag inisip niya, pucha, paano ko gagawin? Ang ganda niya. Paano ko gagawin yung sinasabi niya ganun? So sa bata, kailangan talaga makakonsume sila ng maraming content natin eh. Hindi talaga, mahirapan silang maintindihan tayo pag nakita lang nila yung matatapang na statement. Mahirapan sila dun. Okay. Ako naman, ang tingin ko, hindi tayo yung tipo na lalapit sa kanila eh. Yung panahon na maglalapit sa kanila sa atin. Ang ganda nun. Totoo yun. Kasi yun nga, based on my experience nga rin naman, hindi ko naman hinanap na maging ganito ako. Kumbaga, panahon lang talagang bumatok sa akin. Yung reality lang talagang bumatok sa akin na parang, ang mo, umayos ka. Ito yung mga nangyari sa atin, di ba? Lagi tayong natatalo. Isa yan yung defeat na laging pagsasayaw namin. Early stage of realism yung nangyari sa amin na yun. Na na-realize ko na kahit anong sacrifice ang ibigay mo, kahit anong practice, puyat ang ibigay mo sa peace natin, meron pa rin mas magaling sa atin. Meron pa rin mas grabe yung effort na ginawa sa atin. So, bumasag din sa akin yun. Yun ang isa sa mga experience ko na nagdala sa akin sa reality rin talaga, pre, na hindi lahat kaya mong makuha eh. Di ba? You can work for it, pero meron talagang mas gutom pa sa'yo. Kaya, it's either galingan mo pa, mas magutom ka sa kanya, o umiyak ka na lang. Pero ang ginawa natin doon, laban lang tayo. Diba? Tuloy lang. Ito gusto natin eh. So, nandun yung acceptance eh. Yung sinasabi natin pagiging realistic, nandun tayo sa may problema, accept, and then plan, execute. Hindi tayo nagreklamo na, hindi tayo nagsabi na, tangin na kasi, yan eh, may luto, daya, or hindi, mas, kasi mga, to be honest pare, yung mga tumatalo sa amin sa sayaw, mga yun, parang mga elitista sa sayaw, na may pera. Never na pumasok sa isip namin na, tangin na kasi may mga pera yung mga yan eh. Diba? Pumasok yun. Pumasok na pag-uusapan namin na may mga pera yun. Hindi naman nila kailangan magtrabaho. Tayo, nagtatrabaho sa'yo. Gumaganon kami. Pero, dumating sa point na in-accept namin and then, bakit papatalo tayo sa ganun? Ito yung meron tayo eh. Diba? Yun. So, kaya nga, napapansin ko din talaga itong mga hindi nag-mature sa internet, ng mga idealistic. Again, mapapatunayan talaga na walang foundation kasi unang-una nga, wala nga silang real-life experience. Lahat ng knowledge nila comes from the trend internet. Hindi nila real-life experiences yung mga sinasabi nila.
Pinaghalo-halong idea sila ng iba't ibang tao, hindi ba experience? Kaya ang gulo ng stand nila. Totoo, yun. Ako, agree ako doon 100. Pinagsama-samang mga feminist, idealist na tao sa ibang bansa na consume nila. Kaya yung pinagbubuga ng bunganga nila. Kasi kaya ako nag-stand nun dati na against sa mga idealismo ng mga tao sa TikTok na crazy people. Kasi alam ko na yun talaga yun. Kasi galing ako sa mahirap na buhay. Galing ako sa lugar na magulo. So alam ko takbo ng tao talaga. Hindi dahil masama ang tao ang lalaki. Kasi ganoon nila sasagutin to eh. I-demonize kagad nila. Kasi lalaki kayo. Kayo talaga creator ng kasamaan. Easy, di ba? Oo. Ang bilis eh. Pero tandaan ninyo na lalaki din na nag-build ng lahat ng ginhawa na meron ka ngayon. Pero walang katapusan nyo kung magbabanggitan tayo ng gana. Oo. So, yun, nakita ko na may factor talaga yung damit. Kaya nga kung ibabalik mo dun sa young stanan sa BGC, tahimik tong mga to eh. Pero dun din babagsak yun sa damit. Sino ba, paano mo didiscover na young stanan ang isang grupo at papalayasin ng guard sa BGC? Sige nga. Sige nga. Damit lang. Sa forma lang, sa kilos. Doon lang nila babasihin, di ba? And, eto lasa. Ano yung mostly pinagmumulan ng suntukan ng mga kabataan na yun madalas? Bukod sa grupo-grupo. Pangalawa, babae. Away babae. Usually, eto nga, 90% nga ng suntukan kahit sa club eh. Kahit sa club na lang pare. 90% ng suntukan doon, Babae. Gusto magpasikat kasi. Pasikat. Tsaka yun pa, isa pa yun sa magpapa-fired up sa kanila eh. May babae kasi. Gusto talaga magpasikat eh. Di mo ba napapansin, every time na may suntukan sa BGC boys, yung mga BGC boys, nakita mo yung suntukan nila yung, what the fuck, man? What the fuck? Tapos hindi nagkakatamaan. Every time. Laging may isang pokeng ng bungangera na babae sa gitna. Stop it! Stop it! Stop that! Hindi nyo napansin? Laging meron eh. Tapos yung suot ng babae na yun, laging naka-spaghetti lang. Spaghetti yun. Sando lang na, di ba? May bag lang siya na Louis Vuitton. Stop it! Stop that! You counter, motherfucker! No! Laging ganun eh, no? Tapos yung suntukan nila. Gumigit na pa eh. Nang ina Tapos hindi naman nagkakatamaan yung dalawa. Hindi naman nagkakatamaan. Hindi, pero hinihingal na. Ang tataba, di ba? Oo. So, bakit sa tingin ninyo nagiging simp at handa makipagbasagan ng mukha ang mga lalaki dahil sa babae? Bakit sa tingin ninyo? Number 1, wala sila nun. Wala sila nun, pre. Wala silang babae kasi. Yun yung pinaka, parang obvious reason, no? Parang surface level reason yun. Pero, number 2, tawag dito, siguro, masarap naman talaga, again, goal kasi talaga ng lalaki ang babae pagka wala kang ibang na-experience na maganda sa buhay mo eh. Diba? Wala, goal talaga, yan ang number 1 goal ng lalaki pre na hindi nakapag-explore ng iba't ibang bagay sa buhay. Babae talaga ang number 1 goal. Pre, sabihin ko nga sa'yo, maraming babae dyan na ang tingin nila sa lahat ng to, ng pagiging pagkatao natin, lahat to ginagawa natin para sa pakikipag-partner. Kumbaga, ikaw bilang lalaki, lahat naman yung ginagawa mo para sa babae yan. Ganon talaga ang marami na nakaganon ng setup ng utak. Yan pagpapapogi mo para sa babae, yan pagpapayaman mo para sa babae yan. Pag-aayos mo ng pamilya mo, yung lifestyle mo para sa babae. Ganon eh. Ganon eh. Kaya, ano nga sinabi mo? In connection yun dun sa sinabi mo eh. Yun nga, kasi, Hindi ba? para sa akin, iba yung kung ang gagawin mo yung isang bagay para sa, kasi yung tayo, may mga may mga iba tayong ginagawa. Like for example, nagbaboxing tayo kasi gustong-gusto natin yung feeling ng nagagamit natin yung katawan natin. Yung feeling of fulfilled tayo, parang may na-achieve tayo, ganun. So, pwede mo sabihin, nagbaboxing tayo kasi ang sarap ng feeling na yun. Yun ang hinahanap-hanap natin. Okay. Wala namang babae sa boxing gym, Diba? Walang babae dun eh. Diba? Di naman tayo nagpapakyut dun eh. So,
dahil lalaki na tayo na nag-explore ng ibang masasarap na bagay. Hindi ng babae ang goal natin. Although yes, pandyan yan. Part Part talaga. Pero hindi Part siya yung talaga. number one priority, Hindi talaga pre. number one. Kasi halimbawa nga, dahil nga, alam na nga natin ang formula na kapag hindi babae ang nagre-rent sa Free utak mo, rent, pag hindi babae ang rent-free sa utak mo, Left lalo ka left mas nagiging pogi eh. Oo. Lalo ka mas nagiging pogi. So, alam mo yun, hindi na para utusan mo pa yung sarili mo na babae ang isipin. Dahil pumapasok nga siya kapag mag-focus ka dun sa bagay na gusto rin naman talaga natin gawin, which is yung yung mga sports at ganun. Yeah. So, in that way, kaya talaga natin sabihin na hindi. Hindi, oo. talaga siya para sa babae, pero gusto natin at parte talaga Siya. yun. Kumbaga, parang along the way. Along the Oo. way. Along the way yung babae talaga. Kasi Oo. naalala ko naalala ko nung hindi ko pa kaya bumili ng motor. Yung klase ng motor na meron ako, nung hindi ko pa kaya bumili niyan, sabi ko, gusto ko talaga bumili nun ah. Tapos meron nga nag-comment sa akin na gusto mo yung gawin para para sa chicks, no? Chicks. Yun yung unang isipin eh. Actually, nung ginanon niya, Yan para sa bading. Tangina. At least hindi kami nagsisinungaling, di ba? Na yung mga babae kasi pag tinanong mo, di ko ito ginagawa para sa lalaki, no? This is for myself. Kasi, yun nga dahil sa pagtanggap ng mga tao pagdating sa topic na yan, magandang himayin talaga siya Kasi karamihan ng tao talaga, walang malinaw na vision, na idea pagdating sa ganyan. So, kung halimbawa, ikukwento ko na ngayon nangyari sa akin. Nung tinanong ako ng ganun, napaisip din talaga ako. Sabi ko, oo nga, no? Kasi meron ding part sa akin na pag nabili ko na to, alam kong pogi ko, ang sarap ng dumisplay dun sa mga babae. Gusto kong ipakita dun sa mga babaeng type ko na may motor na ako. So, sabi ko, oo nga, no? Tignan mo, that's the point. Nung sinabi sa'yo yan, napaisip ka. Ibig sabihin, hindi naman talaga yun yung main purpose mo. Sa bagay. Kaya ka napaisip. Oo. Kaya ako napaisip. Pero hindi kasi yun ang una mo iniisip. Pero ito na Kaya nga. part lang siya. Part Oo. siya. Pero maraming ganun, pre. Bumibili ng kotse para sa chicks lang talaga. Oo. Di ba? Yun ang goal nila. Bumibili na. Kahit may pera naman pambili ng brand new, ayaw bumili ng brand new kasi gusto yung Honda Civic. Bakit? Kasi alam nila, nakikita nila sa mga internet na yun daw ang gusto ng mga babae. Yung Honda Civic na luma. Fuckboy. Pang fuckboy nga daw. Totoo. Kahit may pera sila, kahit yung Honda Civic na yun, pang ilang owner na sila, pang 100 na ata silang owner nun. Pero dahil yun ang gusto ng mga babae sa internet, bibili nila. I think yun na yung magiging simp ka. Is Yun na yun. Pipili ka ng bagay na dahil alam mong yun ang mabavalidate ng karamihan ng babae. Hindi dahil exactly. gusto mo. Yun na yun. Hindi dahil gusto mo yung brand. Kundi dahil yun ang brand na gusto ng karamihan ng babae. I think yun doon na magkakaroon ng simp eh. Yun yung ginagawa ng lalaki na ang goal niya talaga ay babae. Hindi siya nag-explore ng ibang bagay na ikakasarap ng feeling niya bilang lalaki. Talagang Tama. para sa kanya, ang makakasarap ng feeling ko, ang bibigyan ng sarap sa akin, babae lang. Kaya ka nagiging simp. Tama. Kaya, eto nga ngayon, yung kinukwento ko nga, dati yon nung hindi pa ako nakakabili ng motor. Ngayon nga, naging normal na part ko na ganyan ang motor ko, ganyan ang motor mo. Hindi ko naman ginagawa yon kung pumasok man sa imagination ko, na pag nagka-motor na ako, di-display ako dun sa mga babae for the purpose na magpasikat. Ngayon, ganyan na motor ko ng 2 taon na mahigit. Hindi naman ganun ang ginagawa ko. Hindi nga. Ginagamit ko siya para sa kung ano ang use talaga niya para sa akin, Pag di ba? nagmumotor tayo, magko-content, ganun, di ba? Di ba? Parang Siyempre, ganun siya. maangas din pag nasa biyahe ka. Oo. Nandun na yon, kasama na yon, pero sa totoo lang, hindi ko ginawa yun para sa babae. Pero magiging honest kami. Kumaga, may ganun, but along the way. Along the way lang siya. Hindi siya yung main destination. Oo, di ba? Maraming ganun eh. May nagkwento sa akin, pre, nag-message siya, bumili siya ng big bike. Okay. Binenta niya rin kasi nga daw, imbis na makuha niya yung attention na nakuha niya, parang wala lang nangyari. So bumili siya ng big bike just to get attention. Hindi niya gustong talaga bumili ng big bike para ma-experience yung uniqueness ng machine na yun, na meron kang 200 horsepower sa gitna ng legs mo eh. Hindi yun ang goal niya. Ang gusto niya talaga ng attention. Ngayon, bumili siya. Pumunta siya sa tambike. Tambike tawag namin doon eh. Magtatambay ka na puro kayo motor. Wala daw pumansin sa kanya.
Nag-doubt tuloy siya dahil ba sa brand na binili ko? Kasi si F-Moto daw. Or Ganda nga si F-Moto. kaya nga dahil ba sa brand? Sabi ko, ginawa ko ng content yun. Sabi ko, anong mali mo, pre? Bumili ka ng motor to impress yung machine na binili mo, magkano yun? Meron kang 100, 200 horsepower sa garahe mo. Hindi ka natuwa doon na parang, puta, meron akong rocket dito sa bahay ko na pwede kong gamitin sa expressway. Diba? Si Makina nga, naka si F-Moto Shoutout to Makina. Oo. Yung si Makina, nanonood ako doon. Oh. So, diba? Nawawala yung essence ng bagay talaga. Yung pinaka-essence ng bagay, purpose mo. Pag attention ng babae at attention ng ibang tao ang habol mo. Nawawala. Kaya nga, yung kinukwento mo nga yun, hindi lang natin alam yung love life nun, pero baka nga simp nga yun eh. Simple yun. Doon pa lang sa part na yun. Diba? Di ba? Ako, bibili ako ng isang bagay na gusto ko. Kaya kung maka-attract ng babae yun, parang ano na lang siya. Plus, diba? Along the way talaga. Ganon. Plus na lang siya. Yun, so yun nga yun sa question, bakit nagiging simp? Yun nga, pag confused ka, mali yung reason mo for acquiring things, di ba? For working on things. Mali yung ano mo Mali. Ang number one reason, babae. Disappointment ang ano mo, pre. Ang kakalabasan mo. Yan, for example din, nag-gym din, dahil nga daw gusto mo magpaka-attract ng lalaki. Tapos may mga meme na ganun na nag-gym, expectation puro babae. Tapos ang reality, puro para lalaki yung Bibilib pala sa'yo. Oo, bibilib pala sa'yo. Diba? May meme siya kasi totoo Marami kasing ganun ang mindset. Pero kasi hindi ganun ang takbo dapat ng isip ng isang lalaki. Gagawin mo isang bagay kasi may purpose. Purpose mo yun at makakatulong sa goal mo. Hindi dahil gusto mong ng eco. Diba? Doon madaming nalulost na lalaki, pre. Sa bagay na yan, marami talagang nalilito lagi, no? Ulitin lang namin, no? Bibili ka ng bagay dahil kailangan mo yung bagay na yun. Or kung hindi naman, at least, yun talaga pinakagusto ng utak at puso mo. At yun ang magbibigay ng ligaya talaga sa'yo. Walang problema bumili ng luho Basta yung luho na yun, talagang taos puso mong gustong-gusto talaga at pinaghirapan mo naman. Appreciate mo rin, pre. Tangin, mahal-mahal nun. Tapos, pinakawalan niya lang din kasi hindi niya nakuha yung attention na gusto niyang makuha. Tangin na ngayon. Simp sagad. Simp sagad. Kaya yung mga simp na yan, pre, walang tunay na ligaya yan sa puso nila Kasi ang gusto nila, ang goal nila, people pleaser yan yung mga simp. Yun nga. Ang goal ng mga yan, paligayahin yung puso ng ibang tao palagi. Ibang tao. Kahit yung puso nila, nababaliwala na. Baga na hindi na minamahal ng babae, hindi na nare-reciprocate ng babae, okay lang. Basta bigay ko yung gusto ko tapos pabembang ako mamayang gabi. Yun na lang yun Hindi kaligayahan. Yun ang kaligayahan Kaya galit na galit sa atin yung pag nagsasalita tayo ng mga ganito yung mga lalaking yan Kasi hindi nila kayang sabihin Hindi kaya. Takot Tsaka ako napipikon pa ako sa mga ganyan kasi... Kaya mo na kasi ng boxing. Hindi. Wala sa kondisyon kaya hindi lalaban yun. Kaya, alam mo pre, yung mga panahon nga na tayong dalawa pa lang gagawa tayo ng content tapos pinopost ko sa channel ko. Tangina sila basher mo dyan pre, number 1. Kahit tama naman yung sinasabi namin, magko-comment na puta nila. Pinapasok yung mga wala sa ayos na... paano kung ganito? Pre, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kanya-kanya naman yan. Kingina ka. Hindi nila ma-handle yung angas, pre. Tingin ko yun. Hindi nila ma-handle. Kasi 40s na tong lalaki na to Sabi mo yung nag-uusap kami tungkol sa pera. Ako tutusin, pag pinag-usapan yung pera, halimbawa, tinapik natin yung pera. Lahat naman na makikinabang kayo dun sa game na nakukuha nyo pag pinag-usapan yung pera. Pero si Gago, parang na-offend na, wag yan, money is root of evil. Putang ina. Left no crumbs. Hindi nila ma-handle, pre. Alam, ito, nag-guess nyo rin ba to? Word of the day, left no crumbs. Okay, hashtag nyo yan sa comment section. Alam mo yung yung tao na pag nakakita siya ng mas matalino sa kanya, mas may alam sa kanya, parang hindi niya na matanggap agad.
Sumishield ka agad, nagiging defensive ka agad. Oo, naging defensive. Ma-ego siya. Ego. Dapat maboxing talaga mukha niya para mabawasan yung ego. Hindi, real shit. Real talk. Oh, wow. Nakaka-humble lang nasusuntok ang mukha. Yun. Kaya, Kasi dun, kailangan i-strip mo talaga ego mo eh. Kailangan hindi ka pikunin talaga dun. Kasi pag pikunin ka dun, ba naglaro tayo, pikunin ka parang, tol, Oo. masusuputan lahat Yan. sa'yo doon. Buong barkada yan. Parang, nagtatanggal ng gloves to, baliw. Oh. Parang napikon ka. Gusto mo, suntukan na lang na ano, wala, tangina ka. Sabi mo, alam mo yung nagsuntukan na kayo. Suntukan sa boxing eh. Natalo. Tara, suntukan tayo, no? Oo. Putang Hindi ina mo ako kinaya na may gloves eh. Tetestingin mo pa ako ng walang gloves. Shut the fuck up, di ba? parang pero may iba lang ako. Punta ako doon sa nakakatawang part. Parang nakaka-frustrate yun, no? Kung boxer kayo, nagkakaasarang kayo. No, nagulpi ka, pero hindi mo siya mayaya ng iba pang suntukan kasi Kasi ikaw mo, bre. Yun na yun eh. Oy. Doon mo na matututunan ngayon na makinig, tapos tanggalin yung ego. Tanggalin yung ego mo, di Kaya ba? ang ganda nga niya, kaya ang ganda ng mga combat sport kasi pagkatapos ng match nyo, wala nang ibang pag-uusapan kundi magkamayan na. Kamayan, hug, improvement. Oo. Tanong. Ako mahilig ako sa ganun eh. Yung kunyari natamaan mo ako, paano mo nagawa yun? Yung anong ginagawa Yun mo? na yun eh, ganun? kasi isipin mo pre, pag hindi mo matanggap pagkatapos, putang ina, Wala na. umalis ka na dito. Follow ko na kay Delikado ka Gabe rin. bukas. Delikado ka rin, pre, ha? Pag ganun ka, follow ka na kay Gabe agad. Para updated ka sa mga... Updated ka sa mga latest chika. Tangina. Para doon ka sa comment section niya, pa louder ka. Louder for the people at the back. May naisip akong question. Alam mong badi. pero tinignan ko lalaki pa. Huwag kang pre. Huwag kayong gumanon ha, please. Yung louder people at the back. Huwag kayong mag-comment ng gano'n. Halatang wala kang opinion eh. Tangina. Okay. Kwento. Ako di ko rin kahit ma-post ako nung mga dati sa mga kinaka-badripan ko, never kong ginawa yun, louder. Hindi ko, Minsan, kunyari, may mga quotes or video ng mga motivational speaker na natutuwa ako or natuwa ako doon sa komento. Nire-repost ko tapos meron akong i-relate ko yung sarili ko, ganyan. At least, di ba, totoo. Pero yung mga louder, the people at the back, left no crumbs, inang shit. Wala. Akala nila puntong-punto na yung mga ganun, no? Walang kwenta yun, ha? Kaya nga, tuloy mo muna yung points mo. Hindi, wala na. Mag-question na lang ako about sa klase ng simp. Alam mo question mo? Anong mas may pag-asang simp? Yung simp na boksingero o yung simp na idealistic? Mas pag-asa yung Para sports yun ah. May pag-asa yung nagsusports, pre. Para sa akin, may pag-asa yun. Ang mahirap sa... Kasi at least kahit simp siya, pag nasa boxing ka, pwede ka naman makabuo ng brotherhood doon na pwedeng mag-guide sa'yo kahit papaano eh. Sa bagay. Pwede mo makausap yung coach. Di ba? Fit ka pa. Fit ka pa. May mas dating ka pa. Idealistic ka na simp? Sa bagay, lalo ka mabubuang doon, pre. Anong bubuang doon? Tapos nakapalo ka doon kala tulong. Ang gulo nun. Oo, mas may pag-asa nga. Mas may pag-asa kasi yung halimbawa boksingero naging simp, pag nilatagan mo siya ng mga masculine na usapin, Nagigets niya. nagigets niya. At may pag-asa pa. Talagang malapit na. Pero yung idealistic, kadalasan yung pawok ang punta niyan eh. Hindi mo na yan makukumbinsi. Lalo na hindi siya sasampa sa ring, hindi mo magigets talaga kung ano yung sinasabi namin. Na labanan mo kung ano man yung nagiging problema mo sa loob mo. Labanan mo yan. At makakatulong yung physical activity mo para maging kalma ka at hindi ka ulol, di ba? I agree. Nafe-feed na kasi yung mga idealistic dyan sa TikTok, pare. Nafe-feed na yung utak nila ng sobrang idealism eh. To the point na nabubusog na sila doon. Okay na yun. Hindi na nata-turn into reality. Kasi nga, naboost na yung ego nila, na-pamper, na-pandering na yung mga bagay-bagay na idealist nila. Ganun napapansin ko sa kanila. Kaya, okay na. Parang nagiging, ano na sila doon, masaya na sila sa ganun. Ang mahirap pa nga sa ganyan, pre, mga idealistic na ganyan, nafe-feed sila. Pero at the end of the day, wala namang nagawa. Kasi yun na nga. Yun nga yung my point. Eksakto nga eh. Kasi nga, na-feed na nga. Kumbaga yung endorphins, lahat ng accomplishment ng saya nila, okay na, may nag-agree na. Saya na.
Gets nyo? Parang hindi na sila Yes. nag-ano ngayon. Parang yes, ang dami nag-like, ang dami nag-views. Dami nag-comment ng louder. Louder Yeah. and left no crumbs. So, hindi na nila ito turn into reality kasi nga nabuo na. Parang just like, sabihin mo kung ano yung pangarap mo at plano mo this year. Oo. Napalakpakan ka na. Yung instant gratification, di ba? Oo, Yung hindi mo mga pa nakukuha yung dreams mo, napalakpakan ka na, nawawala ka ng gana. ganun. Wala. Nasabi mo na yung goal mo eh. So parang ganun din sila. Kaya nga sobrang delikado mag-follow sa mga idealistic na tao. Yung sagad na nawawalan na ng reality. Kasi wala. sila tingin ko nawawalan na sila ng reality. Wala. Tsaka ako magiging diretso na lang ako sa mga nanonood sa atin. Para makita ninyo na may result talaga. Yung makinig kayo sa may result. Yun na lang. Makinig kayo doon sa may mga result kahit papaano. At hindi mataba. Kasi yun na yung obvious result yun eh. Oo, Obvious, tama hindi mapipeke yun eh. Yes. Yun. So, mga pare, maraming salamat sa panonood. Ay, wait lang. Go, may Babasa comment lang pa pala mabilis. tayo. Yan, comment Ito. pare. Comment down below. Yan, nagbabasa. Sabi ni Rusco Brian Life, real shit yung sinabi ni Soy, housewife talaga, tapos ikaw yung nagpo-provide ng lahat, ganun, setup, pinaka-safe. Darkman pakinggan sa iba, mga babae, pero ganun talaga dapat ang maganda, makabuo ng maayos sa pamilya. Ang dami ng basyakin ng pare sa dark shit na yun. Ang lilinawin ko lang sinabi ko nga dark tips yon, hindi siya pang politically correct at hindi siya applicable in this modern era in society. Ang labo rin no? Paano, actually nga, sabi ko, ako rin naman yung medyo nag-oppose doon. Kasi nga sabi ko, hindi na siya working ngayon. Pero, nandun ako sa realidad na bakit nag-work naman dati yan? Hindi naman ang buhay dati. Paano naging dark? Tanungin yung mga lola nyo kung dark ba yung naramdaman nila. Oo nga no. Dun papasok Yan, sa lola tama. sila. Pre, ako hindi. Sabihin ko The sa fact inyo. na umabot, di ba? Teka lang. Sige. The fact na Ganda, no? pinanganak ka pa, ano ka na, apo sa tuhod? Ibig sabihin, nag-work yung ginawa ng lola mo. Yes. Di ba? Hindi dark. At dumami pa kayo eh. Yes. Yes. Nyo pa eh. Maganda buhay mo. Di ba? Parang dark. Hindi lang siya accepted ngayon. Yun. Pero it's working before. Ang dami lang babae ngayon na antigas ng ulo. Sobrang dami kasi nila, pre, na pag pinush mo yung ganyan, marami kang magiging kalaban. Pero para sa akin nga, hindi talaga siya Yeah. dark eh. Pero kasi hindi nila matanggap na yung lola at lolo natin before, ay yung mga lola natin before, na masaya na sa simpleng ganun. Hindi nila matanggap. Gusto nila i-push na, there's more na dapat kang gawin. May dapat kang role. Happy nga yung lola ko na ganun eh. Pare, happy na siya sa ganun eh. Nagluluto, nagpapasok din naman ng pera kasi nag-Avon yun dati, nagpapautang yun dati. Pero hindi siya para sa akin pinagtatrabaho ni lolo. Yung lolo ko talaga provider, tol. Talagang, Side hustle lang talaga ni God, lola. pati airpod ko. Yung airpod ko, tol, ang daming asawa. Ito, real talk ang daming naging chicks, pare. Daming dinaanan naging chicks yan. Pero, well provided lahat. Sagad-sagad, provide lahat. And then, parang option mo na, kung gusto mo mag-work, wala ka. Kung gusto mo maglibang. Pero lahat sila masaya. Especially may lola, masaya lola ko, pare. Pero gusto nila idiin na hindi dapat ganun. Meron pa yun. Inoppose mo siya. Feeling ko yun ang problema ng mga tao ngayon eh. Hindi na sila nakokontento talaga. Yun talaga, pre, yung kinuwento ko nga sa inyo dati, kaya sa akin, yun ang utak ng maraming mga babae ngayon na dapat magsikap ka. Mas masikap Okay. pa kaysa sa lalaki para makabili ka ng kotse mo, magkaroon ka ng magandang bahay mo. Hindi nga nagme-make sense para sa babae yun. Walang kwenta yun. Di ba? Isipin nyo nga, di na gumagana yung mga utak nito, mga bopols na to. Paano naging masaya para sa babae yun? Isipin mo, mag-isa kang babae, may sports car ka, may malaki kang bahay, nag-iisa kang babae. Nakita mo ba kung gaano ka ulol yun? Ganong setup mo? Well, kasi Kalungkot yun, par. ito kasi, again, pupunta tayo doon sa women nature, no? Pagdating sa ganyang bagay. Kasi tayo, planning ahead, knowing the future, kumbaga. Nagpipredict hanggat maaari gusto natin i-predict yung future. So, ginagawa natin yung past natin para maganda yung outcome ng Realist future. yun. Sa kanila kasi, pare, present talaga sila. Past and present. May hype kasi. Oo. So, nakapansin kasi nila, kala nila yung mga tropa nila, mga friends nila na nagsasaya pa ngayon, forever nilang kasama yun. So, yung mga ganun, hindi nila pinaplan ahead yan. Masaya friendship nila eh. Totoo naman, masaya talaga friendship ng mga babae kasi kung ano-anong kabalastugan kalandian gagawin nila. Tayo kasi, ang hirap ng friendship natin, pre. Nag-ultian Mahirap. tayo. Mahirap. Diba?
ang mga activity natin ang nakakapawi. So, yan, di sila plan ahead, pre. Yung pera mo, kailangan dumami pa lalo. So, ito pa, meron pa. Sabi ni Christopher Basco, 184, impression ko kay Boss 8 Asset magaling sa money spending. Sana makapagbitaw pa si Boss 8 Asset na experience niya regarding money. Ay, may topic kami niyan sa next episode. No? So, abangan nyo yan. Sabi ni Luca Bolero, sarap makinig dito. Wala na yung maingay. Sabi ni Tonji Shorts, Boss, invite kayo ng guest si Moose PH. Soon, pare. Sa Baguio kasi yun, ang layo ni Moose. Soon. Maabangan yan. May ano, di ba? Kung i-accommodate kami ni Moose sa Baguio, Pwede. punta natin sa Baguio. Pwede. Ay, oo. O, tag nyo si Moose, PM nyo si Moose kung pwede niya kami accommodate doon. Lapag kami sa ano. Tama. Kami na lang ang pupunta kay Moose. Kasi yun ang plano natin. May travel shit. Nice. Okay. Maganda yun. Maganda yung sinabi mo, Maganda. O, sige, Moose, kung nakikinig ka man, tag yung mga fan mo dito, tag nyo din dito si Moose. Dala kami ng gamit. Set up kami sa inyo. Set up tayo kay Moose. So, yun. Tama. Anti-support na ang pupunta kay Moose dahil siya yung number 1 most requested dito. Game. Dapat ikat nyo yung mga funny moments nyo pang Reels kasi or TikTok Hehe, sabi. Ito, May nagka-cut niyan. madami na kaming taga-cut. Shoutout sa mga nagka-cut ng page, no? Thank you so much, guys. Kung may pera, kausapin ko putang ina. lang sa mga fan page yan, okay yan, wala kaming problema dyan. Ang request ko lang is, kung saan nyo kinuha yung full clip, ilagay nyo yung link ng full video sa comment section para tulong nyo na rin sa amin. Tulungan lang tayo rito. Thank you, ha? Salamat. Sabi ni John Avila, ito member natin to si John Avila 93. Present my G, boxing and weightlifting din, pampalipas ko ng oras after work. Habang nag-aantay mawala ang traffic. I hope sana makasama ako sa training nyo soon, my G. Soon. Ito sabi ni Devon Bolivar 3637, member din siya. Shoutout mga boss from Tundo. Tondu. Sabi ni Sadik Music 3552, more power lahat mga idol. Tuloy-tuloy lang mga payo at guidance natin lahat. Kahit sinong lalaki susubukin talaga. Ultimo utol na ni GOP. Sinubok kaya be wise and tuloy-tuloy sa tunay na potential natin mga idol. Tuloy-tuloy Watching lang. from Dubai, UAE since day 1 mga idol. Shoutout sa mga taga Dubai. Marvin Lopez, good morning mga sob. Nice episode. Ito, member din to. Ito, isa pa. Puro mga member muna unahin ko kasi ano sila top priority sila, mga elitista yung mga yan Okay. Yan ang isa sa mga benefit, no? Yan. Mauuna ka. Sabi ni Alvin De La Peña, 614, let's go. Sabi ni Arthur Bigsat, 9315, let's go. Sabi ni Kuis Takumi, uy, ano ka, otaku? Ganda gabi mga sob. Now pa lang maka-attendance, rumakit pa kasi ako, Rainbow Gang. Shoutout. Sabi ni I'm Giannis 2017, solid ang membership. Ito ang topic na inaantay ko, Lods. Sabi ni J Black, watching while commuting, 3 PM gang. Nice. Kinig habang pauwi galing klase, sabi ni John Renz Palo. Ayan. At ito na, last na to. Ang dami nagko-comment na member, pero ito na muna ang last. No? Ito po, mga ka 3 PM gang, hindi pa talaga pwede ang mag-live-in kahit di kasal. May napapanood lang ako na ibang video tungkol dyan. Just wanted to know your stand. Mabilis lang, tag-isa. Ito, hindi pa ako nakapag-live-in. Ito, naka-experience hindi na. kasal? Di ba yun naman talaga yun? Yung purpose ng live-in? Oo, hindi magkakasal. Kumbaga, mas kilalan nga ng isa't isa, ganun. Nakikita ko yung purpose nun, pre. May purpose siya para sa Hindi, akin. alam mo pre, pagdating sa ganyang ako, ang sagot ko palagi pagdating dyan, in a perfect world, kung walang mga kaguluhan na nangyayari dito sa mundo natin ay hindi present dun sa world na yon, sige, kasal muna bago live-in. Pero sa kalagayan ng mundo natin, ako papayag na ako na mag-live-in na kayo. Mag-live-in muna kayo kaysa magpakasal. Kasi, lalo na nga, nakakakita ka nga na ang daming ang kasal na failed Yeah. Diba? Kaya nakikita ko yung purpose ng live-in. Yun, di ba? Paano mo pagugustuhin na unahin yung kasal kung ang dami mo nakikita na ganyan na failed yung pagpapakasal At least nila? siguro, live-in kayo for a year. Talaga para magkilanlan talaga. Paano gumalaw sa bahay. Ganda rin. Ano ba yan? Nagpa-flash ba yan? Di ba? Nag-iwan ba yan ng etcha sa bowl? Minsan nakaka-turn off yung ganun. Hindi, tsaka isa, Pinang-ino naman nun, pre. Ha? Kahit sa tropahan, baka makonya takit. Ina mo tayo doon. Pipindutin mo Diba? lang eh. Tapos babae pa kunyari yung ganun. tingin ko walang babaeng gagawa nun. Walang gagawa. Ang babae nga hindi, Bagra. dami natin. Bagra. Pre, parang wala akong naalala narinig kong umutot na ex ko.
Wala. Siguro pag mag-asawa na kayo niyan eh. Wala. Ako pa rin, hindi pa. Kahit asawa, Kahit wala asawa, eh. hindi ko na... Ay, kalivin ko pala. Hindi kami magkasawa. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung ako pa madalas. Ako din, pinapaamoy ko. Pinapaamoy mo pa, di ba? Kulob ko, tapos... Okay, sabihin ko, may nag-aaway. Saan? Gaga. Na para makuha ko yung focus niya. Saan may nag-aaway? Gaga. So, yung tae pa kaya, di ba? Oo, Pag-iwan tae na. siya Bagra ng tae. Nakalimutan ko yung sasabihin ko dahil din sa... Ina kasi may lumiligo ka sa tae. Nakalimutan ko. Yes. Ina. O, sige na. Alalahanin mo na yan, pare. So, leave a comment down below. No? Pinabasa namin yan. Nakita nyo naman. So, maraming salamat sa mga members natin dyan. Kung ayaw mo naman mag-member, okay lang, pre. Libre naman yan. Wala namang pilitan. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sapot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Good. Salamat sa ASP family. Shoutout sa inyo, sa lahat ng mga naka-member.